Siyempre, meron tayong panauhing pandangal. Yun. Ito, ang dangal nito kakaiba talaga. The tip of the spear Yes, sa yes. Oo. pag-emphasize nitong patch na ito na Ayan, talagang yan. dapat isa puso ng Yan. bawat Pilipino. Sek, sino ba ang ating magiging special Well, guest isang ngayon? araw kasi, Yan. pinagdiwang natin yung araw ng kagitingan. Tama. Oh, tapos yung nag-aakong pa nga nun, yung nandoon, yung pinagkakalat nila, napatay na raw. Ay, Sa room 304 ng St. Luke's. West Wing, West Wing. Imagine mo yung kalokohan na yun. May time of diba? death pa raw. Oo, may oras, may room, no? O nag-meeting sa Execom, Malacanang, Martes, tapos noong Miyerkules sa Bataan. Yan, yan. Oo, so Yan yung talagang fake news puno ng fake news. Pero ang mahalaga kasi nito, yan. usually, pag nag-diwan tayo ng araw ng kagitingan, akala ng mga tao, yung mga magigiting natin Yan. mga mamamayan, ay puro patay na. Pero yung sa room 304, Thank goodness. dapat magsimula tayong magdiwang Yan. ng magigiting nating mga kababayan Tama lalo na naman. yung nagpoprotekta ng ating soberenya Tama. na mga buhay. Yan. Diba, Tama. mga buhay? Huwag naman puro patay. Yan. Huwag din nasa At, pera na. ako ay proud na ipakilala Yan. Yes. yung ating bisita ngayon na kinakatawan. Yan. Yung ganyang kagitingan. Agree. No, na muntik na. Yan. Uy. Muntik na rin katawanin ng aking katabi sa kaliwa. Ito, pero medyo Bilang kinapos. umakot. Kinapos ng konti, pero aabot din yan. Yan. Kaya yung ating bisita ngayon ay hindi naman talaga bisita. Yes. Dahil ito ay tawag namin sa Kilusan. Kasama. Yan. Kasama. Sana hindi siya ma-red tag. Yan. Delikado. Dahil kasama siya, dahil naniniwala siya dun sa mga prinsipyo, mga mithiin na pinaglalaban natin bilang isang bansa. Yan. Hindi tulad ng ating senador. At isa sa mga pinagkakaisahan namin Yan. ay pareho kami ng mga binabanatan. Yan. Halos. Sige nga. Lalo na yun na wala rito. Wala ni mga Wala rito ngayon yun, yung pag. Yung pag, yung pag. Yung pag na rin dito. Nagpahinga lang, nagbakasyon. Na may kamukhang isang senador. Siguro, masyado mahaba na introduction ko. Sila. Walang iba kung hindi si Admiral Yan. J. Tristan Tariela. Finally. Si Tristan pa niyan, isa sa mga bida doon sa Legends of King Arthur. Si Baka hindi Sir nyo Tristan. alam. Oo, kasama yan sa Knights of the Round Table. Night of the Flower, Diba? yes. Oo. Si Juan kasi, si Doc Guido, kasama dun sa Quadrado. Kailangan square na square. Welcome to our show, Rear Admiral Admiral. J. Tristan. Congratulations din sa Ano ba? Bakit may rear pa? Ikaw yung frontliner. Bumati ka muna sa ating mga kababayan. Well, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga magigiting na host ng Yan. 4 Alas. Thank you for having me at sa ating mga taga-subaybay. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Diba? Yan, talaga naman. Honor talaga, no? Oo. Admiral, bago ka na-promote as Admiral, ang dahil bumabanat sa'yo Oo nga. Oo, bumabanat sa'yo. Hindi lang mga dayuhan, kundi mga kapwa natin Pilipino. Pilipino ba yun? Akala nila, dahil sa dami ng banat, ay matatanggal ka na. Ang nangyari, na-promote ka pa eh. Ano bang pakiramdam mo nung nangyari yan? Na-surpresa ka ba? No, Well, una sa lahat, Sir Ronald, no? Para sa akin, na-surprise ako dahil ang atin pong pamahalaan, talagang sinuportahan ako. Kahit ang Chinese Embassy, mula January yata, wala nang ginawa kundi i-bash ako sa social media. Pinaginita. Sinuportahan pa ito ng mga social media trolls nila. Yun. At ng mga known social media influencers. May mga DDS politiko ba? yata DDS trolls. Pero dahil sa pambabash nila,
At sa ang ating pamahalaan, siniguradong ang West Philippines ay patuloy pa rin tinitindigan. Yun. Tingin ko, napabilis pa yung promotion ko. Kaya nagpasalamat ako sa Chinese Embassy sa Yan. Thank you. Yung dali ba ng thank you card? Yan. May bulaklak. Dapat ganyan. And over one presentation, di ba, sir? Talagang pigon na pigon sila over that one presentation na ginamit mong visual na ang tagal-tagal na naman nilang ginagawa. Okay. Gawain nila yan, yung mga editorial cartoons na yan. So, nakaka-surprise talaga. Anong masama ron? Napaka-endearing nga eh. Oh, exactly. Napaka-endearing. Ako, kumpara ako ron, matutuwa ako eh. Correct. Oo. Kay Winnie ba yan? Oo. Easy. Pero sir, anong pakiramdam ninyo yun? Did you really feel that it was well, obvious naman, but it was a concerted, orchestrated, well-funded effort talaga na talagang tirahin ka at yurakin lang yung ano. Meron kaya silang PR firm? Yeah. Ako meron yun, sigurado. I do not feel alluded to at all. Alam mo, para sa akin, Sir Alan, no, ang objective talaga ng Chinese Embassy is to silence transparency once and for all. That's what it is, yeah. And para sa akin, there are 4 different reasons to explain why. Una, ang pagiging transparent ngayon about the West Philippine Sea, imagine, since we started in 2023, 3 taon na. Correct. Ang awareness ng mga Pilipino, napakataas na. And para sa akin, yung dahilan nila kung bakit natin kailangang patahimikan ng transparency. Una sa lahat, we are the host of ASEAN Summit itong taon. Yes. So kung that's meron right. tayong, well, energy crisis lang tayo ngayon, kaya wala pang mga meetings na nangyayari. But you can just imagine, kung lahat ng mga diplomats from Southeast Asian countries coming here at magkakaroon ng insidente katulad nitong nangyari last April 9 na ginamitan na naman kami ng flares. Ibig sabihin, lahat mas malalaman yung balita na to. Tama naman. Secondly, ang ginagawa ng China is nahihirapan sila sa transparency every time na may gagawin silang illegal activity sa West Philippine Sea. For example, nung dineclare nila na nature reserve ang Baho de Masinloc, ang ginawa natin, niliparan natin ng niliparan, kasama natin ng media. So, lahat ng development na gagawin nila doon, laging na-monitor ng international community. And third, para sa akin, Sir Alan, mas makaka-relate ka dito. No? Ang awareness ng mga Pilipino pagdating sa West Philippine Sea napakataas. Yes. Kung patuloy natin gagawin ito by 2028, yung minamanok ng Chinese Embassy, definitely will also take a beating pagdating sa Sino kaya yun, Sec? popularity. Yun. Hindi natin kilala yun. Hindi ko kilala. Napakahalaga niyang transparency initiatives na yan. Yes. Dapat lahat yan na ilalatad. Ang tawag yata dyan, asymmetrical. Asymmetrical, yes. Oo, di ba? Or political judo. No? Yung lakas nila dahil pinakamalaking armed forces sa buong mundo. Ekonomiya. Yung China, di ba? Second biggest ang ekonomiya. Correct. So, yan ba? Kaya mo labanan ng tapatan, di ba? So, ang ginagamit natin, yung vulnerability nila, which is world opinion. Absolutely. Para magawa yan ay kailangan ng mga transparency initiative. Ang pinagtataka ko lang, Admiral, bakit yung isang ahensya ng ating gobyerno na kasama dyan sa pag-chair natin ng ASEAN, mas gusto nila ay hindi transparent yung mga usapan. No? Yan nga yung strength natin. Again. Bakit parang ang daming sikreto? Naunawaan ko naman na hindi naman lahat kailangan iladlad. Pero mahalaga na iladlad yung ginagawa ng China. Correct. Diba? Absolutely. Or else, lalamang sila sa labanan. Mold grows in the shadows, you bring it out in the sun, di ba? Best way to disinfect. Ayaw naman kita ipahamak, Sasagutin ko ba ito, sir? Sususugan ko. Pag-uusapan nyo lang apat. Sususugan ko. Thinking out loud lang. Pero susugan natin in a safe. Kakapromote lang, ipapahamak ka nga. Susugan natin in a safe manner yung tanong ni Sec. No? Siyempre, gusto malaman din ng mga Pilipino. Ang mga nagtatanong sa akin, baka kasi conspiracy lang daw, may mga ganyan. Totoo ba? Ramdam niyo ba? Meron ba tayong facts? Meron ba tayong information? Meron ba tayong research? Meron ba tayong intel
na yung lumalalang propaganda ng China sa Pilipinas. Di ba may nahuli na dito ng mga spy daw? Sa birth certificate, almost 500,000 ata something ang may ginaganyan. So, ano tanong mo? Totoo ba? Totoo ba na meron mga propaganda? Ramdam nyo ba yun? At anong pwede nyo sabihin sa Pilipino tungkol sa propaganda ng China? Well, ramdam na ramdam natin to, sir, no? Just by merely looking at the social media platforms, mapa Facebook, TikTok, makikita natin kung gaano ka-active ang mga social media trolls sa pagpapakalat ng maling impormasyon. And synchronize ang messaging nila. Yes. Yun isa. Pagdating sa pag-counter ng, for example, may insidente, sasabihin nila, ang Philippine Coast Guard daw ang nag-provoke, Yan. nag-escalate. Agad-agad. Tayo ang dahilan. And ang fishermen daw, tinulungan. Yung mga ganyang naratibo. Binigyan ng tubig. Binigyan ng tubig. So, yan yung mga, kung makikita mo, may mga social media accounts na pare-pareho na sinasabi. Yes, sir. I don't think na randomly Yan, nangyari ito. No? So, ibig sabihin, synchronized. It's an operationalized misinformation campaign. And how sad, no, sir, that siguro sa ewan ko, sa kasaysayan ng, well, propaganda, if you wanna call it that, parang, the moment of self-awareness. Kasi naman yan, no? This is my holy week. This is my holy week reflection. Parang parang nakakagulat that Pilipino di ba? Kapwa Pilipino. Mga Pilipino yung nagsasabi na, hindi, tama yung China, hindi tayo naman ang nanguna. Parang it's so out of the realm of... Parang kanina binanggit mo, Di ba, nationalism? pasalamatan yung China dahil sila yung broker. Di ba? It's bizarre. Saan kuweba ba kayo? Saan kuweba, no? Parang ngayon nyo na na-realize na may mga Pilipinong taksila, may mga Pilipinong traidor. Binoboto pa nga natin sa Senado yung mga lintik na yan. Sino kaya yung mga yan? Ay, nako. So, ano nangyari dun sa flares? Nagpa-flares daw A nung... few days ago, di ba? Yes, Delikado last yun, ha? April 9. Siguro, Admiral, ipaliwanag nyo gano'n ka delikado yung Yan. ginawa nila. Well, delikado yung flares kung makaka-hit talaga siya ng aircraft natin. Of course. Pero ang ginagawa lang naman talaga ng China is bullying and threatening us para umalis tayo. Typical. So mga flares na pinalilipad nila, mga kung ano pa, hindi naman ganun katataas, no. But again, what if yung flare na ni-launch nila towards the aircraft will hit directly the engine of the Yun yan. aircraft? Absolutely. So, ibig sabihin, there's a possibility na magkaroon ng engine failure and the aircraft will eventually crash. So that's how dangerous yung ginagawa ng China na to every time we do our FDA flights sa Kalayaan Island. It's an aggressive action, essentially. Yes. Di ba? Nasa Giant, sir. Yes, sir. Obviously, sinasadya nila to. Meron silang dahilan para sabihin. And ang nakakainis dito, every time we do the MDA flight, they are claiming that they have indisputable sovereignty in this water. Yun, oo eh. And you can just imagine how far this body of water is from the People's Republic of China's mainland shoreline. Layo na Tapos nun. sila ang may indisputable sovereignty. Layo na nun, boss. Kailangan maunawaan natin na itong nakaraang mga taon, more than 1 decade na, it's practically an invasion. Dahil nagtayo sila Pretty ng much, mga yeah. artificial islands Correct. within our exclusive economic zone. And di ba? structures. At hindi lang itong mga artificial islands. Ito ay military bases. Structures. May submarine silos, merong missile silos, may runway para sa fighter jets, may mall. No? May mall ba? So, iba't Parang mga, bobo lang eh. mga syudad dito. This is practically an invasion. Absolutely. Kaya kailangan ma-realize natin lahat. Especially yung mga tao sa gobyerno na we're almost in a state of war. Kaya nga, ang daming mga spiya. No? Na-discover natin yung mga ilan pa lang. I'm sure marami pa dyan. Yan. No? At I'm sure, hindi lang yan ng mga empleyado sa baba. May mga assets yan sa taas, no? Hindi na nga Manchurian di ba? Sek? Oo, hindi naman sure yan. Nakalantad na eh. No? Kaya, yun yung kailangan natin tignan itong mga harassment, no? Itong mga paglabas ng mga flares, bahagi yan ng isang invasion. Correct. No? At ang pumipigil lang para tuluyan tayong i-invade nila. No, katulad ng sinasabi nila, pati Palawan daw sila may-ari. No? Kinuha na. At nanalo tayo sa international law na
wala silang claim sa ating EEZ. No? Malinaw yan. Kahit hindi malinaw dyan sa mga tsinador. No? easy. Kailangan ma-realize natin na ito ang ating major strategy para depensahan ng ating bansa ay ito ang tinatawag nating Transparency, absolutely. Kaya dapat sana ay huwag ito kontrahin. Yun. Mismo ng mga kababayan natin, lalong-lalo Parang yung mga kasama natin sa gobyerno. Tama. Pero again, yung kinakailangan sagutin ni Admiral. Oo. Parang kung yan, thinking out How's the moral, sir? Kamusta yung moral sa Philippine Coast Guard? Are you beleaguered yet motivated? Are you... Kamusta? Kamusta, sir? Sa totoo lang, sir, mataas ang moral ng ating Yeah, mga very Coast Guard good. personnel. No? Very good. Kasi every time na nakakausap ko yung mga crew natin sa barko, they are proud in what they're doing. Kasi ngayon, mas na-publicized eh. Mas yung mga kapamilya nila, they are proud to share na ang tatay nila Coast Guard. Dapat naman. Ang anak nila Coast Guard. Yun naman. Samantalang noong mga nakaraang panahon, nobody knows na Coast Guard remains to be out there in West Philippine Sea, nagpapatrolya, nagbibes ng buhay nila. Pero ngayon, dahil nire-report natin sa publiko Yes. kung ano ang sacrifices ng mga Coast Guard personnel and even the armed forces of the Philippines, mas mataas ang moral ng mga kasundaluhan at Coast Guard natin na nasa West Philippine Sea. Dahil nabibigyan na kayo ng recognition. Very heartening to hear, sir. appreciation, and also the support of the national government in terms of the modernization and acquisition of our capability. Hindi ba naapektuhan yung kanilang moral nung may lumabas na proposal na parang almost official, memorandum of understanding, na kailangan daw ng joint patrol with the Chinese Coast Guard. Paglilinaw lang, yung Chinese Coast Guard ay under the People's Liberation Army. Sabi, militar yan. Hindi civilian. Ang Philippine Coast Guard Yes, ay civilian. Civilian. Kaya, maliban pa dun sa hinaharas nga tayo ng military Coast Guard ng China, tapos hindi ko alam mo, hindi naman ako ganun katalino, pero hindi ko ma-imagine paano sila mag-joint patrols. No? Ang issue nga natin, hinaharas tayo mga frontliners. Ikalawa, magkaiba nga sila, military yung isa civilian. No? Kaya, saan bang sako ng gaw-gaw pinagpupulot yung mga MOU na yan? So, hindi na naman ito sasagutin niya. Bigyan ko lang ng background. Well, etong MOU na to, na hindi ko sasabihin kung hindi ko Teka. Kunin muna natin. O, direct. Yan. Yeah. May pangyayari ba sa West Philippine Sea? May flash news ba? Sige, mamaya konti. Pinromote mo na. O, 3-star ka na daw. Sabi. Nagpapaliwanag si Kuya. Diretso mo muna. Ito si direct, tawag ng tao. etong memorandum of understanding na to, hindi to na-imbento nitong kamakailan lang. No? This is actually signed by the former President Duterte in 2016. Isa ito sa mga unang memorandum of understanding na pinirmahan ni President Duterte nang pumunta siya sa China. Nung marami siyang MOUs na pinirmahan. Nung nagpalitan ng administrasyon, ang punto de vista ng Philippine Coast Guard is that there's no reason for us to renew the MOU. Much more to have a joint patrol. Absolutely. Hindi naman siya automatic. Common sense kind of dictates that, di ba, sir? Well, hindi siya automatically supposedly ma-renewed because we have a different administration now. No? Right. But again, the commandant has already spoken about this. There's no intention on our part, being the Philippine Coast Guard, to have a joint patrol with China Coast Guard. Dahil alam naman natin na kami winater cannon, pinangga, binaboy sa sarili nating karagatan. Flare. Linggo-linggo yata. Every time na pupunta ako, flare. Tapos joint patrol. Yeah. And most importantly, saan tayo magjo-joint patrol? Sa sarili nating dagat? Bakit kailangan ba Pag kailangan natin ng chaperon. Chaperon. Pero stranger things has happened kaya, anong status ngayon yan? Well, again, for the Coast Guard, we don't support joint patrol with anybody, Yun particularly the Chinese Coast Guard, Especially in our own territory. especially within the West Philippine Sea. Iba yung freedom of navigation. Yes, sir. Pero sir, kung may manalo sa 2028, posibleng bumalik yung MOU na yan na
you know, Uy. Wow. kung may manalong... Yeah. Hindi naman. Kasi sabi nyo, hindi na-renew eh. Ano bang nais mo ipahiwag? Yeah. Diretso mo na. Yeah. Ibig sabihin, pwede ma-renew yan. May freedom of speech ka naman, Dok. Depende kung sino yung manalo sa Yan, 2020. yan. Halimbawa, sino? Yan. Halimbawa well, marami pwedeng manalo. Halimbawa, sino? Okay. Oh. Well, totoo naman yung sinabi ni Yeah. Sir Guido, no? Depende naman yan kung sino maging presidente. Yan. If we're going to have a president na naniniwala na kailangan buhayin tong memorandum of understanding na to with the Chinese Coast Guard, then that is very likely to happen. Again, the president is the chief architect of our foreign policy. Correct. Kung gustong gawin yan in 2028 ng kung sino man maging pangulo, pwede niyang gawin. But again, ito yung catch natin ngayon. That's Yeah. why we need to be more transparent. Para ang mga kababayang Pilipino, alam natin kung sino ang iboboto ng 2028. Otherwise, we're going to end up having a president who's going to set aside West Philippine Sea, kakalimutan ulit ito at magiging pro-China once again. May narinig ako, Admiral, na isang Admiral nagsabi na kung ang ating mga polisiya, katulad ng mga joint patrols, katulad ng MOU, katulad ng mga joint exploration ay mangyayari, magre-resign na lang siya. Yung ba ay wala nang atrasan? Yan. Oo. Well, ako yata nagsabi. Kasi parang sa akin, sir. I've been in the forefront ng issue natin sa West Philippine Sea and raising awareness through transparency. Kung magkakaroon ng presidente in 2028, nasasabihin na itigil na natin ang transparency, lokohin na lang uli natin yung mga Pilipino. Sabihin natin, nakakapangisda na sila, hindi na kayo nahaharas, hindi na kayo nabubuli, at best friend ko na si Xi Jinping gaya nung nakaraang administrasyon. Para sa akin, hindi ko yan masisikmura. I cannot allow myself to be part of the government kung magpe-pretend na everything's okay, na sa totoo lang, hindi naman, no? So, baka sundin ko na lang yung advice ni Senator Alan Peter. Yan. Mag-vlogger na lang ako. Ako In private capacity. Kung buhay pa yung 4 alas sa 2020, pwede naman kayo mag-volunteer dito. Katulad ko, volunteer lang ako dito. Isang tanong ako bago na mag-yan. Hindi natin hintayin yung 2028. Ngayon, 2026, kamusta sa pakiramdam mo, sa pakiramdam ng Philippine Coast Guard, ang ating mga ibang kasamaan, kamusta yung nararamdaman yung suporta mula naman sa ating mga opisyal ng gobyerno, mga senador, mga congressman? Gusto namin malaman. Isa-isahin ba natin yung senator? Wag siguro. Kulang sa oras, kulang sa oras. Pero meron ba? Ramdam niyo ba ang suporta bukod dun sa hindi sumusuporta? Well, unahin muna natin yung sumusuporta. Yan, Sa loob ng 5 linggo, may 3 senador na pumunta sa Yan, Pag-asa. ganda nun, no? We Nakita have, ko nga. Senator Risa Ontiveros, Senator Win Gatchalian, and Senator Erwin Tulfo. Itong nakita ko lang. nakaraang Webes lang. No? So, in terms of support, obviously, all of the majority ng senador natin ngayon are supportive. Yeah. And even expressing kung ano pang mga kailangan ng Coast Guard, paano natin mapapa-strengthen ang capability ng Coast Guard para sa pagpapatrolya natin sa West Philippine Sea. So kung ang suporta lang tatanungin mo, sir, no, when it comes to our senators and even the congressmen, tingin ko naman overwhelming. Meron. Malaki. Mas malaki. Yung, kamusta yung imbitasyon mo doon sa isang senador na pamunta ng Kalayaan? Natuloy ba? Hanggang ngayon, open pa rin naman ang invitation ko sa kay Senator Marcoleta. Rubber boat yata ang gagawin. Tsaka sa anak niya. Dalawa sila. Hindi pa. Kasi Congressman Premonition. Walang sagot. Wala pa eh. Hindi pa sila nagko-confirm. Pero kapag in-schedule yan, talagang lilipad kasama din ako. Yan. Yan.